Good day everyone, I am Rigami Alcaraz from BSIT 2105 and this is my final video presentation for Calculus-based basics. The purpose of this video is to explain the concepts of kinematics using calculus and later on, i-apply natin siya through example problems and I will also discuss pala the three motion under ng kinematics, which is yung horizontal motion, yung vertical motion, and yung projectile motion. Before we start, explain ko muna what kinematic is, tsaka yung mga basic concepts ng kinematics. Bale yung kinematics, it is the study of motion without considering the forces that cause it. Sa madaling sabi, in kinematics, hindi natin iniisip kung bakit gumagalaw yung isang object. Instead, kung paano ito gumalaw sa paglipas ng oras. Bale, sa kinematics, hindi nagmamatter kung bakit. Ang mahalaga is kung paano. Bale, dito sa kinematics, under niya yung distance, yung displacement, yung speed, tsaka velocity and acceleration. Bale, sa distance, masusukat mo kung gaano kalayo yung tinakbo ng isang bagay. Tapos sa displacement naman, kung yung direction niya, ay masusukat mo kung saan siya nag-start hanggang saan siya nag-end. Tapos yung speed, kung gaano naman kabilis yung isang bagay, parang magta-timer ka dito sa speed. Tapos sa velocity, ano lang din siya, speed siya, tapos may kasamang direction. Malalaman mo kung saan papunta yung object. Tapos sa acceleration, ano naman to, pagbabago ng speed habang tumatagal yung oras. Horizontal motion involves motion with constant velocity and zero acceleration. Paano natin nasabi na zero acceleration yung horizontal motion? Ganito yan. Kapag ang constant velocity, ibig sabihin, hindi ito nagbabago. Kaya acceleration na change in velocity ay zero. Bali yung tatandaan mo lang or pwede mong tandaan sa horizontal motion, ang galaw niya ay it's either pa-left or pa-right. Hindi siya nagiging pataas or pababa. Pag sinabing horizontal motion, tandaan lang na it's either pa-left or pa-right. And ngayon, mag-proceed naman tayo sa vertical motion. Bali, ang vertical motion ay galaw kung saan ay pataas o kaya pababa. Diba kanina ay pa-left or pa-right? Dito naman sa vertical, pataas o kaya pababa. Na ito ay affected or apektado ng gravity dito sa Earth. Dahil pababa yung gravity, may constant acceleration siya na negative 9.8 meter per second squared. Note na constant ang 9.8 o binibigay bilang standard value sa Earth. Kaya nababago yung bilis ng bagay habang gumagalaw ito. Lastly, we have the projectile motion. Here, in projectile motion, we only need to remember that it is a combination of horizontal and vertical motion. Question, ano nga ba ang kinalaman ng calculus sa kinematics? Find the position function in the robot position after 5 seconds. So first, lagyan muna natin yung velocity, i-integrate muna natin siya. Velocity, ito ay derivative of position with a constant velocity na 4 meter per second. Tapos ang initial position niya, yung formula natin dito ay velocity is equals to dx over dt.
mag-equal siya sa 4. Kasi nga, given naman yun. Bali, itong velocity, ito ay yung bilis ng robot, yung formula. Tapos itong 4 ay dahil constant yung velocity, magiging 4 meter per second siya. Integrate natin siya both sides. Bale, dx over dt is equals to 4 dt. Kasi nga ito ay constant. Ay ito ay starting position to. Kaya palagi tayong ito may plus C. Itong plus C na yan. Step 3 tayo. Gamitin natin ang initial position para hanapin naman si C. Ito hanapin natin. Bali, diba given itong initial position natin? Itong initial position natin, given siya. Bali, gamitin natin siya para hanapin yung C. Bali, is equals to 3. I-substitute natin. This is 0. Bali, itong 3 is equals to 4 plus C. Bali, yung C natin equals to 3. Bali, x is to 4. Dito, plus 3. Para naman mahanap natin yung position after 5 seconds, mag-substitute lang tayo. Bali, yung time natin, hindi na siya 0, magiging 5 na siya. Kasi nga, given yung 5. Bali, 5. Bali, yung 4 kanina, yan. Gawin natin siyang times 5 plus 3. Ito yung C, diba? Bali, solve natin siya. Kapag sinolve mo siya sa calcio, 4 times 5, 20 plus 3. Tapos, nakukuha na natin yung 23 meters. Ito yung answer. Next, mag-proceed naman tayo sa vertical motion. Dito sa vertical motion, importante na alam mo muna yung direction. Kapag upward, it is positive. Tapos kapag downward, negative siya. Tapos sa given values, binigay na yung initial height, which is 20 meters. Initial velocity, V0 pala to. Ito ay, nakalimutan ko ilagay na Y0. Ano siya? Plus 9 meters per second. Tapos sa acceleration, A ay negative 0.9, negative 9.8 per second din siya. Tapos ito, negative siya kasi pababa or downward. Para muna sa velocity function, ito muna yung equation, dv over dt is equals to acceleration. Bale, inano mo lang itong 9.8, ito yung acceleration. Tapos, kailangan naman natin mag-integrate para naman makuha yung velocity. To get negative 9.8 t that equals to 9.8 plus c. Pag nag-integrate, dibayad lang natin itong plus c. Tapos kapag in-input mo siya sa calculator, ang lalabas dyan na answer ay 9. Bali, ayan, na-integrate na natin siya. Tapos, ito may 9 na tayo. Bali, nakapag-integrate na tayo, hanapin naman natin yung constancy gamit yung initial velocity. Bali, yung velocity natin kanina, yung given natin dito ay 9 meter per second. So, isa-substitute lang natin siya. Bali, 9 is equal
to negative 9.8 tapos plus c tapos 9 is equals to c na. Ito na yun. Ito na yung value ng c natin ay 9. Balang ating final velocity function ay velocity is equals to negative 9.8 plus 9. Sinubstitute lang natin siya. Next, hanapin naman natin ang position function. First, alam naman natin na ang velocity ay derivative ng position. Bale, velocity is equals to dy over dt na siya. So, kapag inano natin siya, sinubstitute natin siya, kagaya lang kanina, dy over dt is equals to negative 9.8 p plus 9. Kagaya lang kanina yung pag-substitute natin. Itong plus 9, ano siya? Initial velocity. Tapos, integrate ulit natin siya para makuha natin yung initial height. Integrate